Ang pinaka ini-instill dun sa ulo namin, ganito nga mahirap yung sport namin, is kailangan mo lang talaga ng hard work and dedication, tsaka discipline. Yun yung lagi paulit-ulit sinasabi sa amin. So ako sarili ko, na-apply ko din yun sa buhay ko, sa rugby, sa lahat ng bagay. Pag meron akong gustong isang bagay, wala, di ko talaga yung titigilan hanggang di ko nakukuha. Kung ma-apply ko siya sa bodybuilding, sobrang laking factor. Gusto mo manalo, Tama. mabigay yung best mo. Hard work, dedication, discipline, pasok. Ang pinakakalaban lang dito sa akin, pag-disiplina din sa gutom. So yun guys, kasama natin ngayon si John Lee, isa sa mga athlete natin na nag-compete sa Lakan ng Isarog 2023. So yung event na yun, ginanap sa Naga, Camarines Sur. And then si John Lee sa category niya, nanalo siya ng champion as a natty athlete na sumabay siya sa mga enhanced athlete. Sobrang nakaka-proud kasi isa siya sa mga athlete natin na nagsimula dito sa Legazpi na ngayon talaga is nasa competitive level ngayon. Hi, my name is John D. Baloloy. I'm 23 years and I'm here from Albay. So yun, kahapon nanalo si John Lee sa Lakan ng Isarog 2023 sa Naga, Camarines Sur. So bro, before ba, ano yung ginagawa mo bago ka maging champion kahapon? Ano yung mga daily na ginagawa mo before ka mapunta sa bodybuilding? Ano yung mga sports na ginagawa mo? So when it comes to sports, napaka-active ko sa sports since elementary ako. Kasi nung elementary ako, dati akong taekwondo. So nakatapos ako ng red belt. By high school, I think nung high school ko, pumasok ako sa soccer team ng school namin, which is nakapaglaro na rin ako sa mga competitive competitions like dun sa Laguna, sa Manila. Then sumasali din ako sa mga camps. And then nung college, na-introduce din sa akin yung rugby, which is doon ako talaga tumagal. Guys, yung rugby na sinasabi niya, hindi yung sinisimot ha. Yung rugby na sinasabi niya, yun yung parang American football, hindi ako nagkakamali. So yun. So yung sports na yun is medyo physicalan na sport. Gaya nga na nasabi ni Coach, napaka-physical ng sports ng yun. So, ang kailangan mo talaga doon is build ka talaga ng lakas mo para makasabay ka sa pagka-competitive ng laro. So, napasok ako doon, and then since halo kasi siya, parang may part na sisipa ka ng bola, which is galing ako sa football. And then gusto ko rin ma-experience yung fun na medyo physical game. So, ayun. So, at 15 years old, ako yung pinakabata na player dito sa Albay na naglalaro ng rugby. Kasi yung nilalaroan ko is open, parang men's na. Open na talaga siya. So, ako yung pinaka-unang juniors dito. And within the year ng pagsali ko sa rugby, napatawag na ako sa maglaro sa national team. So, naging part na ako ng national development team after 1 year of playing rugby. And then, hanggang yung sumunod na taon, napasok na rin ako sa juniors team ng Philippine Volcanoes. And then sadly, yung third year ko is medyo heartbreaking kasi doon na yung fall down nung pagiging atletico. Na at the year 2019 ata yun, 2018, na balian ako sa isang rugby game. Paano nangyari ba? Nasa training camp kami nun eh. Doon sa training camp na yun, nagkaroon kami ng parang scrimmage, yung parang may mga trainings kami. Doon ako nahulog yung Shoulders mo? Yung shoulders ko. So imbis na yung likod ko yung tumama, yung shoulders ko, which is pop yung collarbone ko. So instead yung collarbone ko ngayon, as of now, imbis na dugtong, patong na lang siya. Hindi, kumbaga, ito dapat daw guys yung normal, di ba? Ngayon, nakaganyan na lang, tama? Patong na lang. Kasi tapos matagal yung recovery ko kasi napunta din ako sa mga bad habits like yung pag-iinom and then yung mga bisyo, which prolongs the recovery nung buto. So inabot ako ng 1-2 taon bago ako makabalik sa paglalaro ulit. So yung dati na pagiging competitive ko
Nawala. Yung tapang ko dati, nung pagbalik ko, mahirap na kasi natatakot na ako. Kasi kahit anong tapang ko nun, kung ma-one click lang ulit yung injury ko, so parang di ko na kaya pang i-risk ulit. So, ganun. Actually guys, ganun din ako. Kasi, to be honest, yung mga, like, mga any contact sports or physical sports, iniiwasan ko kasi ayoko dumating sa point na masira yung career ko sa bodybuilding. Kaya, yung mga aspiring bodybuilders dyan or natural bodybuilders, kung gusto nyo talagang pasukin, kailangan mong maging disiplinado, kailangan mong iwasan yung dapat mong iwasan. Kasi, isang click nga, sabi niya nga kanina, isang pagkakamali mo, pag nasira yun, sira din yung career mo. Then, after that, paano ka naman napasok sa bodybuilding? So after that, edi nag-stop na ako and nag-work na kasi ako nun eh. So mahirap na pagsabayin yung pag-training sa rugby. And then at the same time nag-work ka. Kasi kakagraduate ko lang nung time na yun. And then biglang nag-pandemic, tumaba ako. And then after nung pandemic, nung hindi na ako masaya sa nakikita ko, doon ako nag-start mag-gym. Na from 100 kilos, nagawa ko nun mapunta sa 80. Yun. Tapos, simula dun, parang na-build ko na yung habit na, and then yung parang sa sarili ko, ayoko nang bumalik sa dati kong itsura. Kasi di na talaga ako masaya nun eh. Ayoko na dun bumalik. So, tinuloy-tuloy ko hanggang sa na-meet ko yung mga bagong friends ko dun sa gym na pinag-gyman ko. Parang nakabuo kami ng grupo. Wherein doon, nagkayayaan na sumali daw sa isang bodybuilding competition, which is last year. Eh, ako naman, wala naman akong alam eh. Hindi ko naman alam kung anong gagawin. So, sabay-sabay na lang kami nag-training. Tapos, sabi ko, sige, kahit di ako magko-compete, sasabay ako para at least, ang nasa isip ko nun, meron akong goal na aabutin, na i-achieve para makita ko yung full potential ng katawan ko, yung itsura. So yun, sumabay ako, mag-workout sa prep nila, pero di ko pa sure kung lalaro ako. Then nung malapit na, sabi ko, sige, testingin ko na. Yun yung first competition? Yun yung first competition ko. Anong year yun? 2022. 2022, anong competition? Yung IFB Bicolandia. So yun, anong place mo doon? Nag-second ako sa dalawang division ng category, which is yung newcomer, tapos yung natural. Okay. Tapos, yung second competition mo, yung WNBF. Yung WNBF. So yun, nag-compete din pala siya sa WNBF 6 na ginanap last July sa Binondo, Manila. So doon siya ginanap. And as a juniors tall, nag-second ulit ako doon sa juniors tall, which is yung first big stage appearance. So parang yun yung kino-consider ko na din. Tapos nag-fourth din pala ako sa open ng tall doon sa WNBF. And then, ito nga, yung recent competition niya yung kahapon, which is yung Lakan ng Isa Rogue 2023. So, nag-champion siya sa category niya kahapon sa yung isa, which is yung novice, yung sakat sa federation naman. Tapos, yung pangalawa naman is yung open. Yung open, nag-third ako. So yun, nag-third pa siya before ka mapasok sa bodybuilding. Ano yung work talaga na ginagawa? Ang work ko ngayon is social media marketing specialist. So, ang daily routine ko is mag-work. Kasi nasa bahay lang naman ako eh. So, gumagawa ako. So, work from home ka? Work from home. Gumagawa ako ng mga contents para sa mga clients na may mga businesses. Ako din yung gumagawa ng strategies nila kung paano papagandahin yung pag-market sa mga businesses. Paano maging maingay yung social media nila. Para sa'yo bro, nakatulong ba sa'yo yung pagiging competitive mo before sa rugby going to bodybuilding? Oo, sobra. Kasi sa rugby, ang laging pinapasok sa isip namin, sobrang hirap kasi talaga ng training doon. Sobrang madugo. Every time na may training camp, ka talaga, parang iiyak ka sa sobrang hirap. Ang pinaka ini-instill doon sa ulo namin as ganito nga mahirap yung sport namin
is kailangan mo lang talaga ng hard work and dedication, tsaka discipline. Yun yung lagi paulit-ulit sinasabi sa amin. So parang ako sarili ko, na-apply ko din yun sa buhay ko. Hindi lang sa rugby, sa lahat ng bagay. Tapos dahil din doon, parang gutom ako lagi. Kung meron akong gustong isang bagay, isang bagay na gusto. Wala, di ko talaga yung titigilan hanggat di ko nakukuha. Kung ma-apply ko siya sa bodybuilding, sobrang laking factor. Kasi gusto mo manalo. Tama. Gusto mo manalo. Gusto mo mabigay yung best mo. Hard work, dedication, discipline, pasok. Ang pinakakalaban lang dito sa akin, pag disiplina din sa gutom. Mahirap sa una. Pero through time, nag-a-adjust na. Pero dahil may basic foundation ka pa rin ng discipline. Oo. Kumbaga, bumaback up na rin siya. Oo. So ako naman, taekwondo athlete din ako before. So kaya yung disiplina is nandun na. Kasi syempre, every time na nasa taekwondo training ka, you respect one another. Kaya respect mo kung anong uutos sa'yo ng master mo. So kaya nung time na yon, kahit mahihirap yung training namin sa taekwondo, wala, go ka pa rin. Kasi nasa competitive level din ako ng time na yon kasi nasa Pampanga team ako ng taekwondo before. Hanggang sa dumating yung point na yun, ngayon nasa bodybuilding na ako. Ganun din, disiplina dahil nandun na, yun yung basic foundation mo. Kahit mahirap, yung ma-apply at susundin mo pa rin talaga para makuha mo yung goal mo. Kasi ano ba, bakit ka magiging athlete? Kasi gusto mong manalo. Gusto mong i-represent yung team mo or yung school mo. Diba? Kaya hanggang ngayon, kung anong na-experience sa Kaji, nasa 23 siya. Nasa high school pa lang siya, nasa national level na siya ng Volcano. So, mahirap na maabot. Hindi ako nakaabot sa national level ng taekwondo kasi hanggang Pampanga lang ako that time. Pero yung sa kanya, impressive yun kasi mga nakakalaban niya, imagine nyo, before 15 years old siya, nakakalaban niya na daw si Eruption, di ba? So, niya, 15 years old, tumatalsik siya sa 100 kilos na si Eruption. Kaya, impressive yun para sa akin. Pati ako, nung time na yun, yung sinabi mo kanina, nakarelate ako dun sa sinasabi mo, pag gusto mo, hindi mo titigilan. Kasi guys, nung first time ko nag-compete, nananalo na talaga ako, nag-champion na ako sa category ko. Pero sabi ko, dumating ako sa point na champion lang ako sa category ko. Gusto ko naman ng pro card. Hindi ako nagyayabang Sinishare ko lang to kasi nung time na pumasok ako sa natural bodybuilding, most ng mga competitions ko talaga champion lagi. Pero pagdating sa overall na, doon ako natatalo. So, nung time na nanalo ako nung una, hanggang bago ako makuha yung pro card, talagang gutom na gutom ako. Mali ko lang nun is, hindi ako nag-off season ng maayos. Kaya, walang growth na nangyayari. Hindi ako nakaka-recover, hindi ako nakapagpahinga ng maayos. Hindi ko makuha yung gusto ko. So, buti na lang kamo, dumating yung pandemic. Kung hindi siguro nagka-pandemic, hindi ako makakapag-off season ng maayos. So, salamat dahil natulungan ako ng pandemic kahit paano lang. Dahil doon, nagkaroon ng growth para sa sarili ko. And then, dumating yung 2021, doon ko nakuha yung pro card ko. So, lagi akong gutom na makuha yung pro card na yun. So, ganun din yung sinabi niya kanina. Yun, first champion niya kahapon. Sabi niya nga, lagi siyang gutom sa improvement. O, nakuha niya kahapon. Pero syempre, hindi pa naman yung main show namin. May show pa kaming gagawin in 8 weeks. So, nakakatawa lang dahil sa kanya, every show, mas nag-i-improve siya. Hindi siya yung every show, papangit na ng papangit. May pinipick pa talaga. So, ikaw bro, anong mas sasuggest mo sa mga taong gustong pumasok sa bodybuilding na dahil ikaw ngayon ay champion na, dating national athlete ng rugby and dati kang nagka-injury and naka-recover na ngayon, anong mabibigay mong advice makakanood nito? Para sa akin, ang masasabi ko lang, huwag kayo tumigil na abutin yung gusto nyo. So, sa una talaga, alam ko sobrang hirap. Mahirap siya simulan. Mahirap kung bumalik ka man sa zero, mahirap talaga bumalik. Depressing siya eh. Kasi isipin mo, yung recovery na yung injury na nangyari sa kanya, syempre parang back to zero ka ulit eh. Isipin mo, mahina ka ulit. Pero kailangan mong gawin. Pero tignan mo yung bounce back mo, diba? Ilang araw ko nung di pinatulog, pero kung forever ka kasi magiging ganun, so parang stuck ka na lang, wala kang gagawin. Wala. So, kailangan mo lang talaga, huwag kang susuko talaga na abutin yung gusto mo everyday. So, parang isipin mo, everyday, yun na yung last day mo. Yun na yung last day na magagawa mo yun. Yun yung parang mindset ko everyday. Tapos, every time na, for example, like, nag-workout ako, iniisip ko yung success, andyan na din sa yung trophy, andyan na din. Yun, sabi nga, di ba? I-attract mo at saka i-manifest mo. Sabayan mo ng hard work.
Makukuha at makukuha mo din. So, bro, ano lang, baka gusto mong i-share sa kanila yung sinisimulan mo ngayon na sinasabi mo kanina na marketing strategies sa kanila. So if ever naman meron tayong in the fitness industry na naghahanap ng someone na tutulong sa kanila to manage their marketing, their social medias when it comes to marketing, nag-offer ako ng yung team namin ng customized branding, content creation, and content strategy. So all in all is a digital marketing platform. So nag-offer kami ng services sa Instagram and Facebook. And Ito guys, lalagay natin dito. Sige. So ano lang, Level Up LTD. Again, I'm John Libaloloy, your lakal ng Isarog 2023 All Bicolano Newcomers Champion. So guys, don't forget to like, comment, and share. See you in the next one.